Sound check, sound check. Sound check. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Muli tayong binalik ngayong hapon sa ating bahay-sambahan upang siya'y purihin natin at itaas ang kanyang pangalan. Tayo magsitayong lahat at tayo po'y aawit sa Panginoon. Amen. Ibigay po natin ang ating buong sigla, galak, at kakayahan para purihin natin ang Panginoon. Amen. Let's sing the song, Glory to His Name. Amen. Ang papuri ay sa Panginoon. On the first verse. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Was the blood applied. Glory to His name. On the second verse. I am so wondrously saved from sin. Jesus who sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Come on. Glory to His name. His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Amen. Come on. Take your soul at the Savior's feet. Plunge into thee and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Tayo po'y magkamayan sa muling pangalawang awitin. Awitin po natin yung ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Sabayan natin ang isa't isa habang inaawit po natin. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Mabaguhin ang iyong buhay na siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay magbabalik upang tayo kanyang kunin. At siya ay magbabalik upang kakapiling niya. Kaya ikaw ang kaibigan. Kaya ikaw kaibigan, si Jesus ay pagtiwalaan upang makasama niya sa kabilang buhay. Amen. Another song. Amen. And can it be
grace, emptied himself of all but love, and then for us helpless race. This mercy all immense and free. For oh my God, it found of me amazing love. How can it be that thou, my God, shouldst die for me? No condemnation now I dread. Jesus and all in Him is mine. And I'm in Him, I live in head, and all in righteousness divine. Bold I approach thy eternal throne, and claim that crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amen. Sino ba naman tayo, isang makasalanan na pinalagahan ng Diyos, namatay para sa iyo at para sa akin upang ikaw at ako ay magkaroon ng katubusan sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. No, not one. Walang katulad na kaibigan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mayroon po kayong kaibigan na maaasahang tunay, walang iba, ang ating Panginoon. Amen. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. God is with him, always most Jesus. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and holy. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lonely Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that He is not near us. Amen. Come No, on. not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Amen. Tawagin po natin si Brother Joey to lead us in our opening prayer sa ating ambungad na panalangin. Pastor. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity, Panginoon, upang makabalik kami ngayong hapon po, Lord, sa inyong simbahan, Panginoon. Salamat po, Lord, na kami nakarating ng safe, Panginoon. I also pray, Lord, for the other members po and other guests and visitors, Panginoon, na papunta po dito sa simbahan, Panginoon. And I pray, Panginoon, na kami po ay mabless sa kantahan, sa scripture po. And I pray, Lord, for the speaker later, Panginoon, na magtuturo galing sa inyong salita. I pray, Lord, you would with the Holy Spirit, Panginoon, turuan siya
as He will teach us rin, Panginoon, galing sa iyong salita. I pray, Lord, sa lahat po ng mga ministries na gaganapin namin mga kapatid na maging maayos po. As we know that you are the God of order, Panginoon, and no confusion. At Amen. kayo po, aming testimony naming, as we work, Panginoon, for you, ay makita po namin na gaano kagaling ang Diyos po namin. We give you all the glory and honor and praise. We love you and cherish you. In the name of Jesus, Lord and Savior. Amen. Amen, amen. Listen to the song, Pass It On. Amen. Sa mga hindi nakakaalam, no? Awitin po natin ito at ituturo po namin kung paano po ang tono. No, sabayan niyo po kami. On the first verse, it only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, Spread the love. to everyone you want to pass it on. What wondrous time is spring, when all the streets are building. Come on! The birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. Last verse. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on God. It matters not where you're bound. I shoot it from the mountain top. I want the world to know the word of love has come to me. I want to pass it on. Amen, amen. Manatiling nakatayo, tayo po'y dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating mga kapatid upang tayo ay pangunahan. Magandang hapon po muli sa ating lahat at tayo muling dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Psalms, chapter 56 verses 1 to 13 and chapter 57 verses 1 to 11. Babasahin natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Maawa ka sa akin, O Diyos, sapagkat sasakmalin ako ng tao, buong araw ay nagbabagbag siya na pinipighati ako. Ibig akong sakmalin ng aking mga kaaway buong araw, sapagkat sila'y maraming may kapaluluan na nagsisilaban sa akin. Sa panahong ito'y matakot aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inigalak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Sila'y nagtitisan, sila'y nagsisipagkupli. Kanilang tinatandaan ng aking mga hakbang, gaya ng kanilang pag-aabang sa aking kaluluwa. Tatakas ba sila sa pamamagitan ng masama? Sa galit ay lugmok mo ang mga bayan, O Diyos. Iyong isinaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag. Ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko.
Sa Diyos ay pupuri ako ng salita. Sa Panginoon ay pupuri ako ng salita. Sa Diyos ay nilaga ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos, ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. Maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin, sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako, hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. Ako'y dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Siya ay magsusugo mula sa langit at ililigtas ako. Pagkayaong lumulunok sa akin ay dumaduwaghagi. Sela. Susuguin ng Diyos ang kanyang kagandahang loob at ang kanyang katotohanan. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ako'y nahihiga sa gitna niyaong mga pinaningasan ng apoy sa mga anak ng tao na ang mga ngipin ay sibat na mga pana at ang kanilang dila ay matalas na tabak. Mabunyi ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit. Mataas ang iyong kalwalhatian sa buong lupa. Kanilang hinandaan ng silo ang aking mga hakbang. Ang aking kaluluwa ay nakayuko. Sila'y nagsihukay ng isang lungaw sa harap ko. Sila'y nangahulog sa gitna niyaon. Sela. Ang aking puso ay matatag. O Diyos, ang aking puso ay matatag. Ako'y aawit. Oo, ako'y aawit ng mga pagpuri. Gumising ka, kaluwalhatian ko. Gumising ka. Salterio at arpa, ako'y gigising na maaga. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit sa iyo ng mga pagpuri sa gitna ng mga bansa. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila hanggang sa mga langit at ang iyong katotohanan hanggang sa mga alapaap. Sabay-sabay po tayong lahat. Magbunyi ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit. Mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa. Maraming salamat po muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Amen? He knows tomorrow. Amen? Kaya tumayo tayong lahat, awitin natin, Blessed Assurance, Jesus is mine. Tunay na may katiyakan kay Jesus. Let's sing the first and last stanza. All together now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. His Spirit washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. On the last, perfect submission, all it's at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking about, filled with His goodness, filled with His goodness, lost in His love. On the last chorus, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Praise the Lord. Please be seated. Deceive me, oh Lord, you done me wrong. I've been down here preaching faithfully since you left me all alone. So I said I'll not speak or mention your name at all, but your words like a fire burning in my bones said I can quit when there's a fire burning in my soul. Sometimes I want to lay it down, it gives me strength to carry on. I know while on this battlefield sometimes we'll face defeat, but I can quit when there's a fire burning in me. So many are quitting, they're laying down the sword. They've grown weary in this battle we are fighting for our Lord. But when I
think of what is done on the cross of Calvary, I take the blood-stained banner and march with the redeemed. And I can quit when there's a fire burning in my soul. Sometimes I want to lay it down. He gives me strength to carry on. I know while on this battlefield, sometimes we'll face defeat. That I can quit when there's a fire burning in me. That I can quit when there's a fire burning in my soul. Sometimes I want to lay it down. It gives me strength to carry on. I know while on this battlefield, sometimes we'll face defeat. That I can quit when there's a fire burning in me. That I can quit when there's a fire burning in me. Burning in me. Amen. Nakala ko mayroon pa eh. Meron pa bang hahabol? Amen. Salamat po sa mga kalalakihan nating umawit sa Panginoon, no? Ang sarap makita may mga kalalakihang umawit sa Panginoon. At we pray na marami pa, no? Ang mahamon, no? At maghanda po mga tatay. Susunod mga tatay naman daw. Amen. Salamat po sa Panginoon ngayong hapon at tayo muli ay narito sa bahay sambahan. At gusto ko lang pong i-welcome po ang ating mga visitors na ngayong hapon ay nakabalik. At kahapon nandito sila, yung mga naimbitahan, naserbisyuhan. At mayroon akong nakitang ilan sa mga nandirito kahapon na nakabalik ngayon. Pwede po bang pakitayo para po kayo ay ma-welcome, ma-recognize? Pwede po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin. Amen po rin, Panginoon. Amen. Isang kapatid, nandito siya kaninang umaga. Ngayong hapon, nandito ulit siya. Ano ang pangalan mo, kapatid? Jovel. Ayan. Okay. So, salamat po ng marami. Ito, mga waray-waray din sila. Mga Samar area. Amen. So, meron pa po ba mga bisita na nandito ngayon? Kasama namin. First time yung nakarating sa aming simbahan. Pakitayo po. Amen. Welcome po natin. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Amen. Taga saan po sila? Sporlas. Amen. Salamat po ng marami. Makakaupo na po. Amen. Welcome po kayo sa aming simbahan. At I hope na pagpalain tayo ng Panginoon mamaya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala po kami ibang hiling at dalangin sa Panginoon ay kung anong nakamta naming dakilang biyaya na kaligtasan ay siya rin naman inyong makamtan, no? At magkaroon kayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Amen? Meron pa po ba? Mga visitors po natin ngayon nakasama? Meron pa po? Wala na? Amen. Purihin ng Panginoon. So, we pray po na kayo ay makapagpatuloy. You are always welcome po sa aming simbahan. Amen. At masaya po kaming kayo ay narito ngayong hapon. Amen. So, and I hope ngayong hapon, ang bawat isa ay excited na po muli tayo na makapakinig ng salita ng Diyos. At kaninang umaga po ay hinamon tayo ng mga ngaral mula sa salita ng Panginoon, no?
at ipinakita niya po ang kahalagahan kung paano natin dapat pagtiwalaan ang Panginoon na siya nating tagapagligtas at paano dapat natin pagtiwalaan ang salita ng Diyos at paano dapat natin bilang mga anak ng Diyos, paano dapat natin mahalin ang kanyang iglesia at paano natin susuportahan ang gawain ng Panginoon, lalo na po sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Tinuruan tayo ng Panginoon at hinamon tayo kung paano natin to i-invest, habang tayo ay may pagkakataon maglingkod. Alam niyo po, ito po ang opportunity na tayo maglingkod sa Panginoon habang may lakas pa po tayo. Amen? At habang tayo po ay mayroong iglesia na dito tayo kabilang, gawin natin yung best natin na magagawa para sa Panginoon. At ngayong hapon po ay muli tayong hamunin ng salita ng Diyos. At tayo po ay magsitayong lahat. Amen? At ibig ko pong tawagin muli ang ating mga ngaral. Walang iba, ang Pastor Paulo Malabanan ng Christ Bible Baptist Church, Paliparan. Amen po, Pastor. Check, hello. Ngayon po ako naniniwalang maraming saved sa Christ Baptist. Amen. Sabi ko na mga ligtas kayo amen po ba? Nakakatuwa. Alam niyo po mga kapatid, minsan, ang mga mananampalataya, kulang lang sa hamon. Kaysa, tingnan niyo, hindi naman kayo kailangang pagalitan. Ang kailangan sa inyo hamunin. Amen po ba? Amen. Ang tema po na naibigay sa akin ng ating pastor ngayong hapon is worthy of God's glory. And I cannot tackle all the worthiness of God, but I can tackle to you this afternoon isang attribute or characteristic ng isang mananampalataya na pwede nating luwalhatiin o mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Andiyan na po ba kayo? Amen. At ito pong karakter na ito ay napakahirap matagpuan, pero pag ito po ay natagpuan, ay ito po ay nakakahawa. At ito po ay indirectly, hindi nyo man nasasabi, pero ang langit ay pumapalakpak. So ngayon pong hapon, hayaan nyo pong pag-usapan natin yung the spirit of gratitude or thanksgiving. Okay? So tayo po muna ay magbukas ng ating mga talata bago tayo mag-pray, and ang ating pong pinakateksto ay magmumula po sa Lucas Kapitulo 17. Luke chapter 17, please. Salamat sa Panginoon. Yung iba sa inyo, kagigising pa lang. Hindi ko alam kung baka tulog pa kayo, Pakigising na lang po maya-maya mga yan, Okay? And puro alarm yung ating cellphone kasi baha. Doon po sa Bacoor, yung pong pinakababa ng Cavite province, yung Bacoor, which is yung po yung pinaka catch basin. Ako po'y naaawa kaninang umaga, nag-send po ng video yung isang pastor. Sila po ay papunta sa church, nakabangka. At nakakatawa yung alam niyo tayo mga Pilipino, nakakatawa rin yung refrigerator na hinati. Tapos di ba may styrofoam yun? Nilagyan po ng katig, nilagyan ng pinagkakitaan, 10 pesos per head. Nakakatawa po. And yan ang maganda, Kaya ako po abang sabi ko, sabi niya, nangangarap sila daw isang araw na sila'y pumunta sa dagat. Yung kanilang pong lugar naging dagat-dagatan. Hindi na kailangang pumunta ng dagat. At nakita ko kanina, sinend naman yung video, nakakahuli sila ng tilapia sa kabangus. Siguro tumakas yung sa pispan ninyo, brad. Luke chapter 17, please, in verse number 11. Okay, ito po yung kwento. Alam niyo po, mahilig po akong mag-story, telling. So, para maikwento ko lang po sa inyo ito. Dito po sa Luke chapter 17, verse 11, sabi po ng verse 11, hanggang, saan na ba yan? 11 hanggang
19. Tingnan nyo, ang ganda. Verse 11, and it came to pass, as he went to Jerusalem, si Jesus Christ po yung tinutukoy, na pumunta doon sa Jerusalem. Along the way, that he passed through the midst of Samaria and Galilee, ito po'y malapit sa dagat. Verse 12, and as he entered in a certain village, there met him 10 men that were lepers. Alam po natin yan, pag sinabing may leprosy ka, outcast po kayo sa society. Nakarating na po kayo sa Bicol, doon sa leprosarium? Hindi pa. Palawan, hindi pa rin. Huwag niyo na pong naisin. Dahil pumunta po kami doon, malayo pa, nakangiti na. Kasi tanggal na yung labi. Maaawa po kayo sa may mga taong leprous, may lepers, which stood afar off. Dahil nga po bawal lumapit sa tao. Verse number 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So wala na po silang ibang recourse. Outcast po sila sa family, outcast sa society. Wala silang ibang recourse kundi ang Panginoon. Now, verse 14. And when he saw them, yung 10, he said unto them, go, show yourselves unto the priests. Ito po yung DOH noon. Okay? And it came to pass that as they went, they were what? Cleansed. Okay? So, yan ang kwento, ha? Yung 10. Sabi ng Panginoon, punta kayo doon sa DOH. Punta kayo sa high priest. Sabi ng Bible, takbo sila, papunta roon, at habang sila'y nagtatravel, unti-unti, sila ay gumaling. Kanya? Now, and verse 15, and one of them, diniin po ng Bible, when he saw that he was healed. Lahat naman sila na-healed, di ba? Pero yung isa, nung makita niya na talagang siya'y gumaling, turn back. Okay? Marahil yung iba'y pumunta na sa family, marahil yung iba'y nagiinuman na, marahil yung iba'y nagkakagulo na sa tuwa, marahil yung iba'y nagyayana ng swimming. Pero yung isa, sabi ng Bible, turn back, and with a loud voice, glorified God. Okay? So, ang tema natin, worthy of God's glory. Now, verse 16. And fell down on his face at his feet, giving him thanks. Anong kanyang ginawa? Nagpasalamat. Pero sabi ng Biblia, he glorified God. Nagets ninyo, amen? Simply. Ang Diyos naman po, hindi siya Diyos na extravagant na kinakailangan mong kumain ng bubog at tumulay sa alambre para siya'y mag-glorify. Ano? Hindi po mahirap pasayahin. Hindi mahirap patuwain, pangitiin ang Diyos. Kaya niya sabi niya, giving him thanks, for he was a Samaritan. Idiniin. Pag sinabing Samaritan, ang tawag po dito ay Pilam. Ang tatay ay Hudyo, ang anak ay Gentiles. O ang asawa ay Gentiles. Ang anak, Samaritan. Or ang babae ang Hudyo, ang lalaki ang Gentiles, ang labas, Samaritan. Sa atin ngayon, ang tawag ay Pilam. Okay? So, hindi po ito expected. Hindi ito expected, Diniin ng Bible 17. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Alam ni Jesus kahit hindi sila bumalik, at isa lang ang bumalik, alam ni Jesus ang nangyari.
Alam niya eh. 10 kayo pinagaling ko, di ba? Nasaan yung siyam? Di ba nakaka-discourage yun, ano? Na pagkatapos mong i-bless, pagkatapos mong iyak-iyak ka o sumisigaw ka ng blessing, pagkatapos mong i-bless, nasaan ka? Hindi naman nangihingi ang Diyos ng sukli. Hindi naman naghahanap ang Diyos na tumambling ka. Ang hinahangad ng Diyos, magpasalamat ka. Now, 18. Verse 18. There are not found that return to give glory. Imagine ninyo. Simple lang ang ginawa niya, but give glory to God. Save this stranger, 19 last. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Alam niyo po ba na dun sa 10 na nakatanggap ng pagpapagaling, iisa lang ang sinabihan niya na ang iyong pananampalataya. Alam niyo ang ibig sabihin niyang talata na yan? I-enjoy mo, anak, yung blessing na tinanggap mo. Sa Griego, salita, ibig sabihin niyan, anak, ikaw lang ang mag-i-enjoy ng blessing na tinanggap niya. Alam niyo po ba minsan na may mga blessing sa tingin ninyo pero minsan yun na nagiging sumpa sa pamilya? Andiyan ba kayo? Pray muna tayo. Panginoon, kayo po'y Diyos na makapangyarihan. Hindi po namin kayang suklian ang lahat ng kabutihan at pagpapala. Kita, nararamdaman o hindi, andyan kayo. Kami nakakalimot, pero kayo hindi. Kami nagkukulang, pero kayo'y sapat. Ngayong hapon, Panginoon, tulungan niyo po kaming mapag-usapan at mapag-aralan namin ng isang attribute, isang karakter na hinahanap ninyo sa inyong mga anak. Na ito'y isang kadahilanan upang ang aming mga buhay ay makaluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang inyong salita at ang mga ngaral. Ito po yung aking dalangin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and please be seated. Pasin your seatbelt. Again, salamat po sa aking pastor na sa pribilehuling mangaral. Hindi naman po lahat ay binibigyan niya. Ngunit salamat sa Panginoon na ako'y pinagtiwalaan niya muli. Hindi po kasi madaling magtiwala. Salamat kapatid. Palaing ka ni Bathala. Okay. And alam niyo po, yung salitang thanksgiving or gratitude ay madaling sabihin pero mahirap gawin. Nandiyan po ba kayo? Say amen. Ako po, nung dumating po sa panahon na nung kami dumaan sa problema sa simbahan na hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Lumapit po yung mga anak ko sa akin. 5 yung anak ko. Salamat sa Diyos, mas malalaki sila sa akin. Niyakap po nila ako at ang sabi nila, Pa, ba't ganyan ang mga membro? Halos nawalan kayo ng panahon sa nanay namin, kaya nga siya nagkasakit. Halos naubos ninyong inyong oras, 3:00 ng madaling araw, pag kayo'y kailangan andun kayo. Pero Papa, bakit? Ni minsan, iilan lang yung nakita namin na binalikan kayo at nagpasalamat. Alam pala at nakikita pala yun ng mga anak ko. May mga membro po akong abroad na pag-uwi,
Saan-saan na pala nakarating? Pumunta na pala ng Bicol, pumunta na pala ng Bigan, pumunta na pala ng Siargao. Saan-saan na pumunta? Lahat na ng kaibigan ay na-treat. Lahat na ng kaibigan na bigyan ng regalo. Nung naalaala yung pastor, sabi niya, ay, alam niyo, ang lakas pa ng loob, ang kapal pa ng mukha. Sabi sa akin, ay pastor, pasensya na po kayo, ito na lang po yung natira. Sa inyo na po ito. Tsokolating tunaw. Ba't ganun? Are you listening? Ba't kaya may mga anak tayo? Nasukdo lang, halos mamatay na tayo pamula ng pagkabata kung paano natin sila minahal at inalagaan. Bakit kaya wala malang ni isa halos? Sana meron. At meron naman talaga. Yung bang marunong tumanaw ng pasasalamat at utang na loob sa kanyang magulang. Parang kami pa ang may utang na loob. Nakikinig po kaya? Alam niyo po ang isang attribute na magandang matagpuan sa isang Kristiyano ay yung espiritu, yung tinatawag the spirit of gratitude. Number 1, listen carefully. Again, hindi naman po ako mahabang mag-preach. Makinig lang kayo. Kanina, 10:30 tayo natapos, no? Okay? Ano oras ba kayo matatapos dito? 4:00. O, bago mag 4:00, tapos tayo. Makinig lang kayo mabuti, ha? Okay, amen? Now, number 1, gratitude is something we learn and develop through a person. It is not automatic. Ang espiritu po ng matutong magpasalamat ay hindi po ito automatic. Ito po pala ay natututunan at pinag-aaralan. Are you listening? That's why gratitude requires faith. We thank God not because we understand everything, but because we trust Him. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Alam niyo po, bilang Kristiyano, minsan dumating na po ba sa buhay ninyo na, bakit kaya kung kailan ako nagtapat? Ganito ang nangyari sa amin. Ba't kaya tapat naman kaming pamilya, kaming mag-asawa, ba't kaya mga anak ko nagkaganito? Nagtanong po ba kayo na ganyan? Now listen carefully, ito po ang nakita ko. Bibigyan ko po kayo ng example. 2 lang ito, napakarami sa Bible. Kaya minsan, hindi tayo natututong magpasalamat kasi ang napapalitan sa atin ay puro reklamo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa kasi natin nakikita yung buong kwento ng buhay natin. Ang nakikita lang natin ngayon ay puro problema at reklamo. Are you listening? Pero kung kayo po ay kilala nyo na ang Diyos at alam nyo na siya kung gaano kabuti, mababawasan kung hindi man maubos yung puro reklamo sa buhay natin. Okay? Now listen. So if it is not automatic, yung gratitude is not an automatic, ano ang ating dapat perspective in life? Number 1. Alala niyo po si Joseph, the dreamer. Okay? Sa kanyang edad, 17 anyos, mga kapatid. Ano ba naman to si Joseph? Hindi naman niya kasalanan na managinip na yung 11 na palay ay nakatungo doon sa pang-12, siya yun eh. Hindi naman niya kasalanan yung ganung buhay. And yet, na-interpret ng kanyang mga kapatid na sabi niya, delikado tayo parang yung bunso nating kapatid, parang darating daw ang panahon na yuyuko tayo lahat sa kanya at siya ang magiging parang Panginoon natin Ganito gawin natin. And yet sa ganito pong kanyang batang edad, si Joseph po ay nakakitaan na itong batang ito ay mapagmahal sa Panginoon. Okay? Now, ang ginawa ng mga kapatid, ibinenta siya sa Egypt as a slave. Tama, mali? Pagdating niya doon, mga kapatid,
Dahil medyo gwapo si Joseph. Matipuno, nagustuhan ni Mrs. Potiphar. Ayan, sinasabotahin na ako. Okay. First outline pa lang ako, Brad, ha? Eto po ngayon. Sabi niya, Joseph. Alam niyo, isa lang si Joseph. No? Ang hirap. Nakikinig kayo? Sabi ng Bible, talagang gusto niyang rapin si Joseph. Hanggang sa napunit yung damit ni Mrs. Potiphar sa kahahabol kay Joseph. At napahiya siya at binaliktad niya ang kwento. Pinalabas na niya si Joseph ang nare-rape kay Mrs. Potiphar. At siya'y nakulong. Tanong, wala naman siyang kasalanan, no? Pero pag tinignan niyo po sa Bible, nung siya'y makulong, ang sabi ng Bible, and the Lord was with Joseph. Anong hirap naman nun? Wala ka namang kasalanan, nakulong ka, tapos the Lord was with Joseph. Di ba? Stoy, nakikinig po ba kayo? Ang hirap nun eh. Tapos ito ngayon, nanaginip na naman yung kanilang kasamahan doon. At sabi niya, huwag kang mag-alala, Joseph. Pag ako'y nakabalik sa palasyo, aalalahanin kita. Mga kapatid, nakabalik ng lahat. Nakakalimutan si Joseph. Pero sabi ng Bible, but still the Lord was with Joseph. Kalimutan ka na. Di ba nakaka-discourage yun? Yun nga lang, hindi nabanggit yung pangalan mo eh. Nung binanggit ang lahat eh, na sumama ng loob mo eh. Di ba? Tama? Hindi lang nailista yung pangalan mo eh. Tampong Araneta ka na eh. Ito ngayon. Isang araw, dahil siya'y mabait, inilabas siya sa kulungan. Paglabas niya ng kulungan, mga kapatid, ano po ang nangyari? Nanaginip yung paraon, yung si Pero, at lahat ay tinawag. Walang makapag-interpret. Wala na silang choice. Saka lang naalaala ng baker na meron nga pala siyang Joseph na naroon sa loob ng kulungan. Nasaan ka nang kailangan kita? Di ba? Parang, yan. Ngayon lang na kailangan nyo ako, saka nyo hahanapin. Sa pandalang nung malakas kayo. Di ba? Nakakasama na naman ang loob yun. Pero ang sabi na naman ng Bible, kayo na lang magbasahan, di kayo nagbabasa minsan. Kayo na lang, ha? Sabi ng Bible, the Lord, but still the Lord was with Joseph. At dinugtungan pa. And Joseph walked with God. Ang hirap nito, mga kapatid. Tapat ka sa Panginoon, kasama mo ang Panginoon, and yet nararanasan mo itong mga ganito. Hindi lang po ito overnight. Taon ang binilang nito. Ang tingin natin, nakalimutan na ba siya ng Panginoon? Bakit ang nakalagay doon, the Lord was with Joseph? Sinamahan siya sa kulungan? Ha? Eto ngayon, nung kinuha si Joseph, saka lang natin nakita yung magandang kwento. Pinromote si Joseph at naging pangalawa doon sa kaharian. Tama mali? Dumating yung mga kapatid. Umiyak siya. Nakilala niya, pero hindi siya kilala. Pero makikita niyo po mga kapatid, ang sabi niya dun sa talata, sa dulo, chapter 50, verse number 20, ano nakalagay? Kayo, pinag-isipan niyo ako ng masama. Pero ang Diyos, dahil kasama ko siya, lahat ng ginawa ninyong masama, but God meant it unto good. Parang sa una, parang pelikula, no? Na nasasampal yung bida, nasisipa, nahuhulog, parang talunan na. Pero ang maganda mga kapatid,
Alam niyo po, kaya gustong-gusto natin yung mga medyo may edad na dito, yung mga pelikula ni Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, Nora Honor. Tandaan pa natin ng konti. Ano bang mas matanda pa kay Nora Honor? Bukas luluhod ang mga tala. Di ba? Babangon ako at dudurugin kita. Di ba yung mga palabas na noon ay iniiyakan ninyo? Tama ba ako, Sister Ginto? Panahon ninyo yan eh. Ha? Fernando Po Jr. Di ba mga ganyang pelikula? Lito Lapid. Ha? Sa ngayon, kung ako ang titingin, bago nangyayari ang talatang Genesis chapter 50, magkikwit na ako eh. Pero mga kapatid, tayo lang po ang nakaalam at binanggit ng Diyos na still sa loob po ng kanyang karanasan na siya ibinenta ng kanyang mga kapatid, dinala siya sa kulungan, siya ay kinalimutan, siya ay pinagbintangan. Pero dinihin ng Biblia, the Lord still with Joseph. Pero alam niyo po mga kapatid, ano man ang nangyari kay Joseph, dahil hinaroon ang Panginoon, pagdating sa dulo, nandun ang tagumpay. Iyan ang Diyos natin. Minsan kaya hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa atin kasi hindi pa naman tapos yung script. Kaya sabi ng Diyos sa Proverbs chapter 3 verse number 6, "And all thy ways acknowledge Him, for He will direct your path." Di ba tinuro ko na to sa inyo? Anong sabi ng Panginoon? Ang gusto ng Diyos, siya ang maging director ng buhay mo. At ang script ay ang salita ng Diyos. Ikaw ang bida. Ang bida nasisipa, ang bida natatadyakan, ang bida nasasaktan, pero ang bida pagdating sa dulo, buhay. If God be the director of our life, ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok, ano man ang karanasan, Lord, pagdating sa dulo, ako bida dyan. Hindi ako patay dyan. Ako sikat dyan, Lord. Di ba ang ganda? Pagdating sa dulo, tandaan niyo po, ang buhay na walang kwento ay buhay na walang kwenta. Kaya di ba ang minsan, ang sarap makipagkwentuhan sa may mga edad na? Hindi ko sasabing matanda, ha? Ba't sa akin na naman nakatingin, nong? Ha? Bakit? Di ba ang dami namin natutunan sa inyo? Kasi madami, madami na kayo nadaanan eh. Tanong kayo sa pag-aasawa. Isang pastor nga tinanong, di ba? Kinento ko sa inyo. Pastor, ilang taon na po kayong pastor? Sabi niya, 56 years. Ha? Paano po kayo tumagal ng ganyan katagal sa ministry as pastor? Dinukot yung kanyang pitaka. Kinuha yung picture ng kanyang misis. Sabi niya, ito ang sikreto kung bakit tumagal ako ng pagpapastor ng 56 years. Ano po yun? Sabi niya, kung ito nga napagtiyagaan ko, ministry pa. Buti wala si Ma'am Dawn narito na. Kung yung asawa mo nga napagtiyagaan mo, yung problema mo lang kaya ang hindi mo kaya. Amen! Ano sining? Kaya tayo nagre-reklamo, kaya tayo nagagalit, kaya sabi nung kananta kanina, hindi ako mag-quit. Sa totoo lang, madali, malapit na kayo mag-quit sa tingin ko eh. Bakit hindi tayo mag-quit? Bakit tayo magpapatuloy? Kasi meron tayong Diyos, na ang Diyos natin, hindi lang awitin yung God been good. He is good. Even in a bad time, He is good. You know why? Dahil hindi pa lang natin nakikita yung buong script na pagdating pala sa dulo, may magandang plano ang Panginoon. Sa ngayon lang nakakaramdam tayo ng sakit. Sa ngayon lang nakakaramdam tayo ng hirap. Sa ngayon lang para nakaramdaman natin pinabayaan tayo, iniwan tayo. Pero yun pala pinapayagan ng Diyos para tumibay yung emosyon mo. Kasi masyado kang emosyonal. Kasi madali kang ma-open. Kasi madali kang masaktan. Pinatitibay lang niya yun. Nakikinig ka ba? Ako'y
Sa edad ko po, nung ako'y nagpastor, sabi ko, Lord, bigyan niyo nga po ako ng kaisipan ng isang 65 years old na matanda. Di ko po alam, nadinig ako ng Diyos. Pinadaan ako sa problema. Di natuto akong mag-isip. Kasi kayong mga kabataan, banat kayo ng banat eh. Bira kayo ng bira eh. Pero pag kayo nagkaedad, nagkaroon kayo ng tamang kaisipan, nagpaplano muna kayo bago sumugod eh. Tama po ba? Kahit anong blessing ng Diyos, kapatid, pag hindi ka pa handang hawakan to, sasayangin mo lang ito. Ang piniprepare muna ng Diyos ay ikaw bago dumating ang blessing. At ang isang magandang preparation ng Diyos, pinag-uusapan namin ni Brother Steve kanina yung gym. Sa gym, bago ka bumuhat ng mga malalakas, magsisimula ka muna sa mababa. Later on, pagbalik mo, wow! At ang muscle mo, wow! Lagi kang nakasando, wow! You know why? Dumaang ka sa magandang training. Yun ang Kristiyano. Tingnan niyo po ang kaibahan, tingnan niyo ha. Ako tingnan niyo po, sa labas, pag kayo nag-hired ng empleyado, ang hinahanap ninyo yung qualified na. Tama po ba ako? Amen! Tama po ba ako? Amen. Bawa, naghanap kayo sa ospital. Ano hinahanap ninyo? Ay, hindi po ako marunong magturok. Hindi pwede. Ay, takot po ako sa dugo. Ha? Hindi pwede. So, pag nag-hard kayo sa ospital, nasaan ang iyong qualification? Nasaan ang iyong course? Nasaan ang ganito mo? Nasaan lahat? Alam niyo po, sa buhay Kristyanismo, baliktad. Wala tayong qualification. Pero unti-unti tayong ika-qualify ng Panginoon dun sa gagawin at paglalagay niya sa buhay natin. Kaya ang magaling at ang may kwento, hindi tayo, si Kristo. Nakuha niyo? Amen? Isa pa. Pwede isa pa? Isa pang kwento. Kwento lang muna ako eh. Naalala niyo si Job? Job, favorite kong karakter yan. Alam niyo pagdating ko sa langit, ang unang hahanapin ko, bukod kay Jesus, dalawang karakter sa Bible. Ang isa, si Paul, kasi kahait ko. Kapangalan ko. Kasi ang ibig sabihin ng Paul, maliit. Pangalawa, si Job. Di ba si Job? Kasarap-sarap ng buhay. May 10 anak. Mayaman. Kilala. May mga kaibigan. And yet, itong demonyo na ito, hindi ako nagmumura ha, demonyo naman talaga, di ba? Akyat manaog! Nagkita sila ng Panginoon, Brad. Sabi niya, oy! Satan! Saan galing? Kita mo naman ako, Lord, akyat manaog lang ako. Oh! Saan ka galing ngayon? Galing po ako sa lupa, Lord eh. Oh! Nakita mo si Job? Sumpre naman, Lord. Oh! Nakita mo kung paano siya active sa akin? Kaya lang naman, Lord, yan nagtatapat sa iyo kasi binebless mo. Nakikinig kaya? May mga ganyang Kristiyano eh. Makikita mo lang sa simbahan, pag may blessing. Pag nawala, pag binisita mo, may problema kasi, pastor eh. Nag-away kami ng asawa ko eh. Pag nasolve na, simba uli. Dapat may problema o wala, simba. Ito ngayon, diretso ako sa kwento ko, ha? Kwentuhan sila ng demonyo. Makinig ka. Ha? Kinikwento ko sa iyo yung demonyo. Baka demonyohin ka dyan mamaya. Okay? Now, sabi ng demonyo, kaya lang naman, Lord, nagtatapat sa iyo yan kasi pinagpapala mo. Pampira naman, oo. Imagine ninyo, gandang-ganda ng buhay ni Job, nakaranas ng matinding problema na ang dahilan lang, eksperimento ng Panginoon at ng demonyo. Nang usapan lang nila, kaya lang naman nagtatapat yan si Job kasi pinagpapala mo. Hindi ito alam ni Job! Nalaman mo lang kasi pinasa natin! Hindi naman nag-usap ang demonyo at ang Diyos. Wala nun, hindi alam ni Job yun. Kung alam niya yun, di okay lang. Kaya advantage ka kasi alam mo ngayon na ang demonyo at ang Diyos nag-uusap sa'yo. Are you listening? Eto ngayon nangyari. Sabi ng Panginoon, subukan mo. Gusto kong patunayan sa iyo na yan si Job.
Nagtatapat yan hindi dahil binibless ko, kundi dahil mahal niya ako. Huh? Unang upak ng demonyo. Pinatay lahat ang kanyang mga alaga. Isa lang ang natira, yung magre-report. Patay. Miya! Surkat ko na. Surkatin natin. Dumating na naman, Sir! Yung pong 10 anak nyo, patay. Naubos ang lahat kay Job, may natirang isa. Si Mrs. Ang galing talagang magtira ng demonyo, no? Ba't kaya niya tinira? Sa palagay niyo? Eto ngayon, pag-alagala si Mrs. Job. Ito naman si Job. Binanatan pa ng demonyo. Sabi niya, Lord, siguro kaya niya yung mawala ng anak, mawala ng ari-arian, mawala ng lahat. Pero banatan mo yung kanyang katawan. Sabi niya, sige, banatan mo. Kupambihira. Tinubuan ng pigsa, pumula tok-tok hanggang talampakan. Kahirap na, hindi ka pwedeng umupo, mapipiga. Hindi ka pwedeng humiga, pisa. Natulog sa alikabok. Eto ngayon, lakad na lakad si Mrs. Job. Sabi niya, Job, ang pagkabaho-baho mo na. Ang lansa mo. Eh yung isang pigsa lang dito, ang lansa na eh. Naalala ko sa amin sa probinsya, Brad, buti. Pok! Ang sakit nun, lagnat kay. Ay, imagine may isa lang yun. Ay, pamula tok-tok. May pigsa. Ito ngayon, habang pag-alagala si Mrs. Job, hindi nakatiis. Ay, Job! Sumpain mo na yung Diyos na yan para mamatay ka na. Ayun, kaya pala tinira. Kakampi. May kakampi ba rito ang demonyo? Nakikinig kaya? Mamatay ka na, Job! Ang baho mo! Dahan-dahang tumayo si Job at ang sabi ni Job, alam mo, ikaw yata ang babaeng nakilala ko na napakasama ang ugali. Ano? Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos sa magagandang nangyayari sa atin at sa pangit hindi na? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. Hindi pa tapos ang kwento. Dumating yung 3 kaibigan. Sabi ng 3 kaibigan, pre, sa tingin namin, nagkasala ka. Magsisi ka na. Di ba? Tama? Tama ba mga Bible student? Hindi ba inaibi yung kwento ko? Ayos. Approve. Lahat sila against kay Job. Hindi alam ni Mrs. Job, hindi alam nung kaibigan ni Job, na yun po ay eksperimento ng Diyos at ng demonyo. Kaya pala maganda nga palang sabi na huwag kang dinidemonyo, ha? Sabi mo sa katabi mo, ha? Huwag kang dinidemonyo, ha? Paminsan-minsan dinidemonyo ka eh, ha? Ha? Nakikinig kayo, amen? Sabi ng Bible, matinding pinagdaanan ni Job. Isang araw, sabi ng Bible, diniin ng Bible, ngunit si Job ay hindi bumitaw sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Nasa verse 32, 33, 36, 37, 38. Basahin nyo na lang kasi ang haba eh. Nandiyan po ba kayo? Ayon po sa Biblia, sabi ng demonyo, boss, sabi ng demonyo, nakikinig ka? Demonyo ba? Sabi ng demonyo, boss, suko na ako kay Job. Lahat na ginawa ko, pero hindi siya bumitaw sa iyo. Yung misis, napabitaw ko, Lord eh. Pero si Job, hindi. Amen? Talaga kayo mga babae, weaker vessel talaga kayo. Aminin niya, magpakatapang-tapang kayo. Weaker vessel kayo. Ha? Tanggapin niyo na yan. Nakikinig po ba kayo?
Parang hindi. Amen! Okay, matatapos na ako. Wait. Now, pagdating po doon, nasaan yung outline ko? Pagdating doon sa duli, tingnan nyo. Kay Job, Brad. Sabi po ng Job, chapter 42, verse 12. At the end, sabi ng Bible, the Lord. Kanya kayo? Tingnan nyo nga. Ang hiliit pala naman eh. The Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Listening? Mahirap yung pinagdaanan ni Job. Hindi yun overnight. It takes years of experience. And yet, si Job, kahit anong pagsubok ng demonyo, hindi siya bumitaw. The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Anong ginawa ng Diyos? Sinuklian siya. The Lord bless the letter end of Job. Nung makita nung kanyang tatlong kaibigan, alam yung sabi ng Panginoon doon sa tatlong kaibigan? Sabi ng tatlong kaibigan niya, Job, pasensya ka na ha, sorry ha. Sabi ng tatlong kaibigan sa Panginoon, Lord, sorry po, nagkamali po kami ng paratang kay Job. Alam yung sagot ng Panginoon doon sa tatlong kaibigan? Kayo na uli ang magbasa ha. Patatawarin ko lang kayong tatlo pag kayo ay pinatawad ni Job. Basahin nyo. Sabi ng Panginoon, kaya may mga nagbibintang sa inyo, may gumagawa sa inyo ng mali. Hindi sila patatawarin ng Panginoon hanggat hindi nyo pinatatawad. Sabi ng Panginoon, punta muna kayo kay Job. Hingi kayo ng sorry. Lapit silang tatlo, Job. Sorry, napagbintangan ka namin, napag-isipan ka namin ng mali. Alam nyo, napakaganda ng puso ni Job. Sabi niya, wala kayong dapat problemahin sa akin. Pinatatawad ko kayo. Sabi ng tatlo, Lord, pinatawad na po kami. Ganun man, patatawarin ko rin kayo. Nakikinig kayo, amen. Sarap nun, ano? Ito po yung katotohanan. Pagkakampi mo ang Diyos, anuman ang mangyari sa iyo, bahagi yun ng script. Bahagi yun ng buhay. Isipin mo yung bahagi ng karanasan yon. May magandang plano ang Panginoon sa akin. Bakit nangyayari ito? Are you listening? Sabi ko doon sa kaibigan kong pastor, Pastor, may problema ka ngayon sa simbahan. Isipin mo na ang Diyos may magandang plano kung bakit nangyayari ito. At tandaan po natin, sabi ng Bible sa Romans chapter 8, where we know that all things work together for good to them that love God. Alam niyo po, kaya minsan, hirap na hirap tayong matutong magpasalamat. Kasi hindi natin naiintindihan ang buong perspective at plano, purpose, at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya minsan, nagkikwit tayo, nanghihina tayo, nasasaktan tayo, lumalayo tayo. Kasi akala natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. Kasi akala natin, tulog ang Diyos. Hindi mo po natutulog ang Diyos eh. Yung kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Nakajuwit ko po sa Diyos sa kantang yan. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi sa Diyos na mapagwalang bahala sa buhay mo. Hindi sa Diyos na mapagpabaya na Diyos. Pero hayaan mong dumaan ka sa proseso. Hayaan mong hubugin ka ng Panginoon. Hayaan mong palaguin ka ng Panginoon. Hayaan mo yung mga matatalas na dila at ugali ay pakinisin ng Diyos. Hayaan mong yan ay lihahin at katamin ng Diyos sapagkat yan ay sobra, labis. Amen? Nagtataka kayo pag pumunta po kayo at may mga gumagawa ng mga muebles, aparador, dining set. May mga kinakatam, may mga nililiha, may mga ginagrinder. Masakit yun kung ikaw yun.
Bahagi yun. Pero isang araw, pag yun ay sinalpak at binuo, nakakabuo ng isang napakagandang obra na ginagamit at namamangha tayo. Wow! Ang ganda. Pero bago yun naging maganda, bago yun naging wow! Dumaan yun sa maraming karanasan. Pagtatanggal, pagkikinis, paghihirap para gumanda. Ganon din ang buhay ng Kristiyano. Hindi ka para saktan, bagamat masakit. Hindi ka para magdampo, bagamat nakapagtatampo. Hindi ka para magtanong, bagamat marami tayong tanong. Pero ako po'y naniniwala, ano man ang inyong pinagdadaanan, pwede niyong sabihin that God been good. God been good. Amen? Church, ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, huwag niyong kakalimutan. Ang Diyos ng simbahang ito ay totoong Diyos. Hindi siya pabayang Diyos. Minsan may tinuturo lang siya sa atin. Minsan may mga pinatitibay lang siya sa atin. Minsan may mga inaalis lang siya sa atin kasi hindi ka pakipakinabang. Minsan may mga membro, payagan nyo na talagang hindi kayo bagay dito. Tanggapin nyo na yan. Bagay kayo sa iba. Tatanggapin namin yan. Yung church na wala 15 families, lungkot ako. Umiyak ako. Isang araw mayroon isang matandang babae, balo. Sabi niya, Pastor, ba't po kayo umiiyak? Nandito naman kami. Sabi ko, oo ano? Alam niyo po kung bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo nadi-discourage? Kino-connect natin yung ating effort doon sa tagumpay. Eh paano kung hindi agad tagumpay? Paano kung hindi agad okay? Meron palang tamang panahon ang Diyos. Amen po ba? Hindi po tulog ang Diyos. Hindi pabaya ang Diyos. I tell you. Alam niyo po ang suma total. Kating ko na yung mensahe. Uwian na tayo. Ang suma total. Kapag yung buhay mo, yung buhay ko, buhay ng simbahan, napasakop tayo sa kalooban ng Diyos, hayaan yung dumaan. Huwag kayong paalis-alis. Huwag kayong palipat-lipat. Hayaan yung dumaan kayong lahat sa plano ng Diyos. Amen! Masakit man, mahirap man, mabigat man, go! Sa family ninyo, sige lang! Huwag tayong bibitaw. When Joseph experienced all that kinds of thing in his life, still God is with Joseph. Same, the God of Joseph, the God of Job, the God of all things is the same God today. Kung paano siya good noon, is still good today. Kung paano siya powerful noon, ganon din siya ka-powerful ngayon. At kung paano ang Diyos na yan ay hindi pabaya noon, mayroon lang siyang plano, may tamang panahon lang, same God today. Pagtiwalaan ninyo, napakabuti niyang Diyos na yan. Hindi ka niyan iiwanan, hindi ka niyan pababayaan, hindi ka niyan bibiguin. Napakabuti ng Diyos na yan. Napakabait niyang Diyos na yan. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pasensya na po kayo sa amin. Patawarin niyo po kami. Na nagiging dahilan. Kung hindi, bakit hindi kami nagiging thankful? Sapagkat may mga panahon na kami nasasaktan. Kami nagtatanong. Kami nahihirapan. Kami hindi nasusuklian. Kami nakakalimutan. Kami napapabayaan. Panginoon, salamat po may Diyos kami na ang kakulangan ng tao ay kayang punuan ng Panginoon.
na ang kabigatan ng tao kayang pagaanin ng aming Panginoon. Kaya pala paulit-ulit yung sinasabi, Lord, trust in the Lord. Habang ang music po'y piniplay this afternoon, kung ang Diyos po'y nangusap sa inyo, huwag po kayong mahiya. Alam niyo po, hindi po nakakahiya ang lumapit sa unahan. It might be thanksgiving, it might be your crying, or it might be your longing for love. Ang nakakahiya po sa Panginoon, yung kinakausap ka na dyan, ayaw mo pa rin lumapit dahil nahihiya ka. Pwede ko ba kayo anyayahan dito sa harapan? Lalapit tayo sa Panginoon sama-sama. Kung gusto niyo pong umiyak, kung gusto niyo pong magpasalamat, gusto niyo humingi ng tulong, hali po kayo members. Hali kayo, sama-sama tayo. Iyak tayo sa Panginoon. Po kayong mahiya. Ang isa pong nakakahiya rin sa Panginoon, kapatid, ay yung hindi ka na kinakausap ng Panginoon. Nakakahiya yan. This afternoon, the message is very precise. It's very quick, but powerful. Today, if you hear His word, harden not your hearts. Again, last invitation. What the Bible says, come unto me. All you that labor, wag po kayong mahiyang umiyak. Ang pag-iyak po'y hindi simbolo lagi ng kahinaan. Ito'y simbolo ang paghingi ng tulong at biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. If God spoke to your heart, make a personal altar with the Lord tonight, today. Come on, amen. It might be sikip na po rito, dyan po sa inyong kintatayuan. You can kneel down. You can ask the Lord for strength. Ask the Lord, Lord, give me an understanding heart na sa mga nangyayari sa buhay ko, maintindihan ko na ito'y plano ng inyong kaputihan, ng inyong pagpapala. Plano nyo na ito upang ihanda nyo kami sa mas malaking biyaya na darating sa aking buhay. It might be that is your prayer tonight, today. Lord, unworthy kami. Limitado ang isip namin. Limitado ang damdamin at emosyon namin. Kaya Panginoon, ang pwede namin gawin ay magtiwala. Panghawakan ng inyong mga plano sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Diyos ng simbahang ito ay ang totoong Diyos. Diyos na mapagmahal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may plano, Diyos na mabuti, Diyos na kailanman hindi kami bibiguin. Napakabuti niyo po aming Panginoon. Salamat po ngayong hapong ito. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin. Palain niyo po ang aming Pastor Conway, ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay. Palain niyo po ang mga kapatid, mga diakono, mga workers, choir, lahat po ng mga nagmi-ministry dito, Lord, sa church. Individually, may mga pinagdadaanan po kami. Individually, habang ginagampanan po namin ang mga ministry, nag-struggle kami. Hindi nila alam minsan na gusto na naming sumuko. Gusto na naming mag-quit. Gusto na naming give up. Lord, today, by your power, by your message, by means of this illustration of Joseph and Job's life, we can now say, to God be the glory. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon. Sa inyo po ang kapurihan. Sa inyo ang pasasalamat. Sa inyo ang kadakilaan. Ang lahat po namin dinadalangin sa inyo.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you po sa inyo lahat. And the church says, Amen, Amen. Maraming salamat po, Pastor Paulo, sa muling hamon ng salita ng Diyos na ating narinig ngayong hapon. And I hope na wala po tayong ibang maging bukang bibig sa ginawa ng Panginoon sa atin, kundi yung ating ibalik ang papuri at pasasalamat sa kanyang katapatan na ginawa sa ating buhay. That's why we sing this song, May the Lord find us faithful. Amen. Tayo po'y masumpungan ng Panginoon na tayo'y naglilingkod sa Kanya ng tapat at sinisikap natin na gawin ang best nating magagawa upang siya'y ating mapaglingkuran. Amen. Bigay natin ang ating buong kakayahan para sa Kanyang kapurihan. May the Lord find us faithful. Listen to the song. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. No man that's taken after things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Amen. Every day, though we live, though we die. Amen. Wala na po tayong ibang pwedeng gawin na maaaring magbigay kaluguran sa Panginoon, kundi yung araw-araw nating pamumuhay ay lagi nating ialay, ilagak sa Panginoon. Itoon lagi natin sa Panginoon ang ating tiwala. Sapagkat sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Sa Kanya lang tayo titingin at titiwala at pangahawakan lagi natin ang salita at pangako ng Panginoon sa atin. Amen? At hindi tayo magkakamali kagaya ni Job. Ipinamuhay niya ang anumang bagay, lahat na makakalugod sa Panginoon, sabi ng Biblia, at si Job nasumpungan na hindi nagkasala sa harap ng Diyos. Amen? At ano man ang ating ipinanalangin ngayon, no? Idinulog mo sa Panginoon. Pagtiwalaan mo ang Panginoon.
na ating nilapitan ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya rin ang handang tumugon sa iyo at sa aking panalangin. Amen? Kaya tayo po'y dadako sa ating offering. Pastor Paulo, maraming salamat pong muli sa inyong sa inyong pagtugon na kami ay mahamon. At salamat sa ating mahal na pastor, bagamat wala ang kanyang presensya ngayon, pero alam ko nanonood siya sa live. At masaya ang ating mahal na pastor, marinig ang hamon ng salita ng Diyos at makita ng buong iglesia ay sama-sama nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen? Tayo po'y dadako sa panalangin. Tawagin po natin ating kapatid para tayo pangunahan sa ating offering, Brother Joshua Balanggi. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, bandal takila sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon na dinala niyo kami dito. Lord, sa inyong bahay-sambahan, salamat Panginoon sa privilege na makapakinig ng inyong salita at makalapit po sa inyo. Salamat po Panginoon sa ginamit niyo po na mga ngaral kay Pastor Paulo Malabanan. Nawa po Panginoon, patuloy niyo i-bless ang kanyang iglesia, ang kanyang pamilya. Dalangin po namin Panginoon rin ang kanilang gawain na patuloy po na madagdagan at patuloy po na lumago at ganoon din po Panginoon sa aming titipunin ng mga kaloob. Nawa Panginoon, ito po ay kami makapagbigay Lord ng buong puso na ang mga blessings na natanggap namin Lord ay ibalik namin sa inyo at nawa po Panginoon ito ay maging sign po Panginoon na ito ay inyong binigay dahil sa inyong kabutihan. Yes. At hindi po Panginoon dahil na kami ay mabuti. Kaya Panginoon nawa sa aming titipon Panginoon na mga kaloob, maging gamit-gamit ito sa mga missionaries, sa mga mission po Panginoon, nang sa gayon ay mapakita niyo pa po lalo Lord ang inyong blessing at ang inyong kabutihan po sa kanila na tulad po ng preaching kanina na nagkakaroon ng magandang storya Panginoon dahil sa inyong biyaya. Na Panginoon, i-bless po ang susunod na programa ng aming service. Patawarin kami Lord sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. Natin ito'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. God bless you as you give. Makakapo na po ang lahat. Blessed be the name, blessed be the name. Amen. Let's sing this song, the second verse. All praise to Him who reigns above. This is supreme, who gave His Son for men to die, that we might men redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last verse now. His name above all names shall stand, exalted more and more. Oh, God the Father's own right hand, where angels host our Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Are you blessed? Amen? Amen. At ngayong hapon po, yamang tayo po ay binusog, pinakain ng salita ng Diyos ng ating mga ngaral na ginamit ng Panginoon. Ibig po natin siyang pauwiin na mayroon pabaon. No? We want to bless the man of God na ginamit ng Panginoon sa likod ng pulpitong ito. Amen? At magkakaroon po tayo ng second offering. No? So, gusto natin i-bless yung lingkod ng Diyos na ginamit. Amen? Tayo po na-bless. Amen? Ayan. So, tayo po ay magsitayong lahat muli. No? At pag-pray lang natin yung offering. At, ayan. Any amount from the heart,
masayang pagbibigay, ang Diyos nakatingin, doon tayo pinagpapala ng Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, muli, amin pong binabalik sa iyong papuri at pasasalamat sa inyong lingkod na ginamit, na naglaan ng kanyang oras, ng panahon, at ang kanyang iglesia ay pansamantalang iniwan upang ang iyong mga anak dito sa Christ Baptist Church ay hamunin, Panginoon, ang iyong mga salita. At kami, Panginoon, ay tunay niyang pinagbala, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pa pong gamitin ang iyong lingkod sa iba't ibang gawain, saan man siya dako paroon makarating na inyong dalhin. Kayo pong patuloy na gumabay sa Kanya, mag-iingat sa Kanya, sampu ng Kanyang pamilya at ng Kanyang anang buong iglesia na pinagkatiwala niyo rin po sa Kanya. Pagpalaan niyo pong mga kaloob na titipunin. Bless niyo po ang mga kamay na magkakaloob at ang hindi makakapagkaloob. Kayo na po ang bahala na magpala din naman sa mga susunod na pagkakataon. At sa iyo po namin ibinabalik ng papurit pa sa salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Kung saan po nasumpungan kami nagkulang sa iyo, kami po humingi ng tawad, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapo na po. Okay, habang po tayo ay nagse-second offering, tinatawagan ko po si Brother Cedric sapagkat mayroon po siyang announcement. Importanteng mahalaga po ito. At Brother Ced. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Habang umikot po ang ating offering basket po. Dahil po binigyan po tayo ng magandang panahon ngayong hapon, atin po itutuloy muli po ang ating church-wide invitation drive po na nakaschedule po this week po para po sa barangay ng Poblasyon. Okay po. Again, hindi po tayo maging limitado po na ang mga maging bisita po natin sa darating na Sabado para sa Medical Dental Mission ay mga taga doon lamang po. Pwede rin po tayo mag-invite sa iba pa pong mga barangay. Pero ngayon po, tayo po ay pupunta ron. So, after po the service, tayo po ay mag-group ulit. Ganun na lang po gawin natin ulit. Yung mga fathers, mothers, YPYA. So, ang aming mga sinasuggest po na lugar para ating puntahan po, meron po mga tatayo po dun sa may Jollibee sa bayan, yung sentro po. Meron naman po dito sa kabilang side, sa Home Along Bukal, yung sa baba po ng dating clinic nila Sister Olive. Yes po. And also dun sa may Katihan at Tenswan, yung papasok po doon. Sa likod naman po ng tindahan nila, Pastor Dakodanan. Kung meron naman pong gusto rin po pumunta, pwede rin po natin puntahan po ang ating lagi naman po na i-invitean, yung Espeleta and yung Quezon at Rizal, yung Aplaya. So yun po. It's up to our leaders po of per group kung saan po nila mapipili. Sana po ay lahat po ay sumama po. Ngayon po wala po tayong mga tracks na available po kapartner nung invitation. So kung meron po kayo na dala, mga baon po, pwede nyo na po isama doon. Pero yung mga invitation cards po natin ay nandun po sa likod po sa usher's table. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat Brother Cedric sa maliwanag na announcement. Ang maaari, lahat tayo na mga miyembro ng simbahan ay kasama sa pag-iimbita. Amen? At muli, maraming salamat po sa aming mga bisita. No? After po ng ating closing prayer, mayroon pong nakahanda na food para sa inyo po, sa aming mga visitors. Paglabas nyo po doon sa exit po natin. Okay po, tayo po magsitayong lahat para po sa ating closing prayer. Tawagin ko po si Brother Joash. Andan, Kuya Joash? Kuya Joash. Ayan, para po sa ating closing prayer. Hello. Ayan, okay.
Let's pray. Lord, marami po Lord salamat sa hapong ito na pinagkalob niyo sa amin. Salamat din po Lord kay Pastor Paulo na humamon sa amin sa umaga at hapon. Sana po Lord ay nataas namin ang iyong pangalan sa mga activities na ginagawa namin sa church. Lapit po Lord ang mga activities na mangyayari pa, ang mga medical and dental missions for the 2 coming Saturdays po Lord. Lapit po Lord namin kayo. Pinapasalamatan po Lord namin na may mga bumalik na galing po ron. Sana dumami pa po Lord ang makapakinig ng inyong balita po Lord. At nilalapit po Lord namin sa inyo ang aming pag-iimbita. Ingatan niyo po Lord. Salamat po Lord sa magandang panahon. At ang mga naapektuhan po ng bagyo ay nilalapit po Lord namin sa inyo. Ingatan niyo ang bawat isa. At sa aming paghiwalay din po Lord, kayo po Lord bigay ng pag-iingat at pagkapala po Lord sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Amen! Magkamayan po ang bawat isa. At salamat po sa Panginoon. Ingatan po nawa tayo. At sa mga susunod po muli na pagkakatipon sa aming mga bisita, you are always welcome po sa Christ Baptist Church. And I hope na bless po tayo ng salita ng Diyos. At salamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. To God be all the glory.